So, 25,300 before August. Minsan sa buhay natin, di natin inaasahan sa isang iglap, magiging iba ang takbo ng ikot ng mundo at ng buhay ng bawat tao. Kasama ang layunin at mga plano, yung tila pakiramdam ng pagkagising sa isang magandang panaginip. Maraming tanong ang nabuo sa isang isipan na kailangang punan ng sagot, ngunit kay hirap masumpungan. Kung bawat paglipas ng oras ay takot at pag-alala ang ating nadadanas tuwing dumarating ang bukas. Yung parang pakiramdam mo'y walang pagpipilian, magandang daan, kundi ang daan patungong kamatayan. Wala nang pag-asa, pero sa kamay ni Jesus, lahat po ay posible. Kung ito ay muli nating hihilingin sa Panginoon, nakipuin tayo niya. Pero may hinihingi ang Panginoon. Una po ay pananampalataya. Very powerful is the gift of faith. Ako po ay instrumento lamang. Ano man ang ating karamdaman, kayang pagalingin ng Panginoon. St. Paul said, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bagong tao na, bagong nilalang na, at bagong buhay. Kaibigan, meron kang sasandalan. Huwag matakot, huwag mag-alinlangan. Manalangin at tumawag ka lang sa taas kung saan nananahan ang ating Diyos na makapangyarihan. May dalang mabuting balita at liwanag sa lahat ng naguguluhan at nabibigatan. Pahinga at kapayapaan na iyong matatagpuan sa pamamagitan ng Hello, Father J. It is expanded, targeted. The Philippines now experience COVID-19 outbreak. So, 25,300 before August. Minsan sa buhay natin, di natin inaasahan sa isang iglap, magiging iba ang takbo ng ikot ng mundo at ng buhay ng bawat tao. Kasama ang layunin at mga plano, yung tila pakiramdam ng pagkagising sa isang magandang panaginip. Maraming tanong ang nabuo sa isang isipan na kailangang punan ng sagot, ngunit kay hirap masumpungan. Kung bawat paglipas ng oras ay takot at pag-alala ang ating nadadanas tuwing dumarating ang bukas. Yung parang pakiramdam mo'y walang pagpipilian, magandang daan, kundi ang daan patungong kamatayan. Wala nang pag-asa, pero sa kamay ni Jesus, lahat po ay posible. Kung ito ay muli nating hihilingin sa Panginoon, nakipuin tayo niya. Pero may hinihingi ang Panginoon. Una po ay pananampalataya. Very powerful is the gift of faith. Ako po ay instrumento lamang. Ano man ang ating karamdaman, kayang pagalingin ng Panginoon. St. Paul said, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bagong tao na, bagong nilalang na, at bagong buhay. Kaibigan, meron kang sasandalan. Huwag matakot, huwag mag-alinlangan. Manalangin at tumawag ka lang sa taas kung saan nananahan ang ating Diyos na makapangyarihan. May dalang mabuting balita at liwanag sa lahat ng naguguluhan at nabibigatan. Pahinga at kapayapaan na iyong matatagpuan sa pamamagitan ng Hello, Father J. It is expanded,
targeted. The Philippines now experience COVID-19 outbreak. So 25,300 before August. Minsan sa buhay natin, di natin inaasahan sa isang idlap, magiging iba ang takbo ng ikot ng mundo at ng buhay ng bawat tao. Kasama ang layunin at mga plano, yung tila pakiramdam ng pagkagising sa isang magandang panahon. Hello po mga kamanlalakbay. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong kapatid, kaibigan, Reverend Father Joey Falier mula po dito sa Kamay ni Jesus. Ang nag-aanyaya po sa inyo na samahan po nyo kami sa ating pong pag-ninilay ng salita ng Diyos at kumustahan po tayo. Ano na po ba ang naging buhay natin pagkatapos po ng COVID-19? Mahaba na po yung ating paglalakbay mula po nung nagsimula po tayong mag-quarantine. Siguro po marami na rin po tayong mga karanasan na pwede po nating pag-aralan, pagnilayan, kung ano po ba ang kahulugan nito sa buhay natin bilang mga Pilipino. At lalo digit tayo kung tayo man po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, tayo man po ay OFW, ano na po ang naging bunga sa inyo ng ating COVID-19 at itong situation na bumago po sa takbo ng mundo, na talaga naman pong nakakapanibago po ang naganap at tayo po lahat ay nagtatanong kung bakit naganap ang pangyayaring ito. Bagamat tayo po lahat ay nakakaranas nitong sabi nga nung una ay ano pa lamang ito sabihin natin dito palaang, pero ngayon po buong mundo na. Kaya tinawag natin hindi dati epidemic lang, ngayon pandemic na. At hindi naman po ang ating kinatatakutan ay itong sabihin nating pandemic of COVID-19 virus. Kunigit sa lahat yung pandemic of fear. Marami po sa atin ay natatakot. Marami po sa atin ay sabihin po natin, kinakain na po ng ating mga pagkatakot, pagdududa, agam-agam. Marami po sa atin ay nahihirapan sapagkat nawalan nga po tayo ng trabaho, nawalan tayo ng kalayaan sa pagtatravel, marami pong walang hanap buhay, marami pong may karamdaman, marami pong mga restrictions, marami pong bawal, marami pong nagugutom. Ano po ang inyong reaksyon sa mga pangyayaring ito? Kaya ako po, ang aking pong grupo dito po, ay naglalayon sa inyo na bigyan po kayo ng refleksyon sa ating buhay. Bigyan po tayo ng pagninilay sa ating mga karanasan bilang mga tao, bilang sambayanan, bilang isang bansa, at bilang mamamayan ng mundong ito. Pagkatapos po natin mapagnilayan ang ating mga karanasan, ang ating pong mga sabihin po nating mga problemang pinagdadaanan, mga Biyernes Santong pilit nating nilalampasan, ay darako po tayo sa ano po kaya ang mga leksyon na ating masasabing nakuha sa mga pangyayari natin sa buhay na ito, lalo tigit itong COVID-19 pandemic. Meron po bang naitulong ito? Lumawak po ba ang ating kaalaman? At tayo po ba ay nagkameron ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos, mas malalim na kaugnayan sa ating kapwa? Kaya yun po ang ating
pagninilayan, mismong yung ating karanasan na kailangan po mapag-usapan natin, mapagnilayan po natin, at the same time, makita po natin sa bandang huli, sa diwa na po ng pananampalataya, paano po ba natin tatanggapin ang COVID-19 sa mata ng pananampalataya bilang Katoliko, bilang Kristiyano, bilang mamamayang Pilipino, bilang OFW, bilang may bahay, bilang tatay, bilang pari, bilang madre, bilang ordinaryong Kristiyano. Paano po ba natin tinatanggap ang mga pagsubok at alalahanin sa buhay? Tayo po sa ating paglalakbay ay minsan ay napapagod. Minsan po sa ating paglalakbay naliligaw tayo ng landas. Minsan po sa ating paglalakbay tayo nagsasawa, nararapa, nagkakasakit, naghihirapan, nagtatanong. Marami po tayong mga bagay na nais po nating bigyan ng kasagutan. Pero alam po nyo, mga kamanlalakbay, minsan po hindi na natin kailangan sagutin ng mga katanungan. Sabagat ang kailangan lang po natin ay tugunin po ang hamon ng buhay. Ano po ang mensaheng nakapalaman sa gitna ng mga pangyayari sa ating buhay. Kaya para po dun sa mga bago pa lang po, siguro ay hindi pa ako kilala. Ako po yung healing priest ng Lokban, Quezon. At dito po naka-station sa kamay ni Jesus. At galing po ako sa pamilya ng doktor. Ang mami ko po ay nurse, daddy ko ay doktor, dalawang kapatid ko po ay doktor. So, ang hininga ko po ay medisina, kaya po, nung ako'y naging pare, akala ko nga po ay ako'y magiging doktor, pero tama po, naging akong doktor ng kaluluwa. Pero makaraan pong ilang panahon, ako po ay naging doktor ng katawan na rin, sapagkat the Lord has given me the grace of healing. At siguro po para sa inyo po, paano po ba nagsimula yung aking paglalakbay bilang isang instrumento ng pagpapagaling. Marami po mga pagkakataon hindi ako naniwala sa pagpapagaling ng Panginoon. Sapagkat galing nga po sa pamilya ng doktor at ang akin pong point of view is more on the scientific point of view. Pero binigyan po ko ng Panginoon ng mga pangyayari at isa po sa pangyayari sa buhay ko ay yung na-aksidente po ako ng April 9, 1994 na nabaluktot po yung daliri ko at naging parang kamukha ng kamay ni Jesus. At dahil po dito, sa aksidenteng ito, binago niya ang buhay ko at sa pamagitan po ng pagkakaloob niya sa akin ng kanyang kamay, na parang kamukha ng kamay ni Jesus, nagsimula na po ang aking ministeryo ng pagpapagaling. Then I discovered that God has given me the gift of healing. Kaya naman po, nagsimula po akong magtayo ng healing center dito sa aming bayan, ng Lokban, na tinawag po natin Kamay ni Jesus Healing Church. At ngayon po ay kami nasa 18 taon na ng pag-iral. Marami po tayong mga kapatid na dumadayo po rito. Tuwi po Miyerkules, Sabado at Linggo, healing days, nung normal days pa. Pero ngayon po ay dahil po sa ating quarantine, limited ang ating pagta-travel, medyo kakaunti po sumisimba at dahil nga po meron tayong restriction. Pero araw-araw po sa loob po ng 7 buwan ay naghihiling mas po ako online dito po sa Facebook Live every 9 o'clock in the morning. At doon ko po nakita ang pangangailangan na ako'y maging available sa mga tao. Kaya bukod po sa misa ng alas 9, makakapiling po ninyo ako dito sa ating pumustahan. Hello, Father J. Kumusta kayo sa inyong paglalakbay? Yun po ang unang bahagi ng aking masasabi po na misyon na pinagkaloob sa akin, maging daluyan ng kapangyarihan ng pagpapagaling. Ngayon, bakit? Bakit po naisip namin na magkameron ng programang ganito? Para po matulungan po tayo sa ating paglalakbay. Kasi sabi ko nga po sa ating paglalakbay, minsan tayo po ay naliligaw ng landas.
Minsan po sa ating relasyon, maaaring magkamali tayo. Maaaring magkamali rin tayo ng desisyon sa buhay. Minsan, kahit na tayo nakapag-aral na, sabihin natin, ay, hindi ko pala gusto itong pag-aaral na ito. Ang gusto ko pala ay ako ay baguhin ko ang aking linya. At yun po ang napakasakit na sa ating paglalakbay, mga kamanlalakbay, ay nalilimutan po natin yung ating direksyon. Kailangan po kasi ay may direksyon. Kaya kami po rito ay magsisikap na magbigay ng direksyon at magbigay ng gabay sa ating mga kapatid na maaaring naliligaw ng landas at maraming mga katanungan sa buhay. At aming layunin po na tayo ay makapagnilay ng sarili nating buhay sapagkat sa dami po ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin, minsan nakakalimutan na nating tumingin. Kasi sabi nga po, pag tayo po ay nag-drive, meron po tayong dalawang mirror. Yung una po ay yung front mirror. Ito po yung hinaharap. Pero minsan po kailangan din natin tingnan yung side mirror. Yung nasa likuran natin para hindi tayo mabangga. At ito po nga ng programa ay isang paraan po na hindi lamang tinitingnan natin yung hinaharap natin, titingnan natin yung nakaraan natin para ihanda ang magandang kinabukasan at maging makabuluhan ng ating kasalukuyan para yung hamon ng kasalukuyan ay ating matugunan ng may tamang direksyon at may tamang focus at mas mainam po na tayo ay pare-pareho na mag-aral sa leksyon ng buhay. Alam po niyo, the best teacher is experience. Ang tunay pong guro sa buhay natin, ang ating mga karanasan. Kaya hindi po tayo lalayo doon sa ating mga karanasan. So, sa pangatlong bahagi po, how? Paano po natin gagawin ito? Well, simple lang po. Magbibigay tayo ng situationnaire. Kami rin po ay magtatanong sa inyo, kumusta ka na ba, manlalakbay? Ano ang iyong mga pinagdaraanan sa buhay? At atin pong pagninilayan yung inyong mga karanasan. At pagkatapos po natin mapagnilayan ang inyong karanasan, ay hahango po tayo sa ating pong gabay. Walang iba kundi ang gabay ng ating pananampalataya. Mula po sa banal na kasulatan, maaari tayong kumuha ng ating mga refleksyon na magiging gabay natin sa pagsasabuhay natin ng aral ni Kristo. At pagkatapos po niyan, ay pwede po kayong humingi ng payo sa inyong mga pinagdaraanan. Kami po rito, ang aming programa, ay magsisikap po na magbigay sa inyo ng solusyon. At kung ano man po yung pwede pa namin maitulong sa inyo ng programang ito, ay aming pagsisikapan. At sa simula pa lang po, ay di mahalaga po ay makita po natin yung takbo ng pangyayari ng buhay natin. Pagkatapos po natin makita yon, pagninilayan natin, pagdadasalan natin, at pagkatapos, we'll try to find solutions to our problems. At hayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa ating buhay. Kaya mga kamanlalakbay, huwag po kayong malungkot, huwag kayong matakot. Normal po ang ating mga pinagdaraanan. Siguro, sa bandang huli po ay pagninilayan natin yung pamamaraan ng Diyos. Kasi yung pamamaraan po ng tao at pamamaraan po ng Diyos ay magkaiba. Maaring ang tingin natin ay problema, pero sa kabilang banda pala, ito pala ay biyaya ng Diyos. Kaya sa bandang huli po ng ating pagninilay ng inyong karanasan, ay atin pong dadalhin yan sa mata ng pananampalataya. Ano ba ang mensahe sa atin ng Diyos? Ito ang mensahe ng karanasan, ito ang karanasan mo bilang manlalakbay, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano naman ang mensahe sa iyo ng Diyos? At pagkatapos natin mapagnilayan ito,
ay tingnan natin kung paano natin ito maisasabuhay. At kami rin po dito sa ating programa will try to see and help you decipher what is your problem in life. At pagkatapos po ay bigyan po natin ng pagninilay base po sa mata ng pananampalataya. At kung makakatulong po ang inyong mga suggestion at ating pong mga steps na dapat nating isagawa, matuklasan natin, pagdadasalan po natin. Ang mahalaga po ay alam po natin na sa ating pong paglalakbay ay meron tayong kakapitan. Kumapit lang po tayo kay Lord, kumapit tayo sa Kanyang pag-ibig, kumapit tayo sa magandang plano ng Diyos. Normal po na sa ating paglalakbay, manghina tayo at marapa. Pero hindi mahalaga yung pagkakarapa. Ang mahalaga ay ang ating pagbangon. Sana po sa introduction namin ito ay naantig po ang inyong damdamin na sundan po nyo kami rito. At tayo po ay sama-sama na maglalakbay. Kaya po sinabi namin kami kapwa manlalakbay. Kasi problema mo, problema ko. Karanasan mo, karanasan ko. Mga pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko rin. Ang kaibahan lamang po ay paano po natin ito tinatanggap bilang tao, bilang Kristiyano, at bilang mamamayang Pilipino. Kaya mulit-muli po mga kapatid, isa pong paalaala, lahat po ng pinagdaraanan natin, yan po ay lilipas din. At ang bagong umaga ay naghihintay sa atin. Huwag po tayong magpadala sa mga problema sa buhay natin. Hayaan po natin dumaan. Hayaan po natin lumipas ang lahat. Pwedeng hayaan yung makasama nyo ng kaunti. Huwag lamang manirahan ng lubusan sa iyo. Hayaan mong tumambay ng kaunti sa buhay mo. Mga problema minsan tumatambay lang yan. Pero ang mahalaga, huwag mo siyang gawing permanent residence. Huwag mo siyang patirahin sa iyong puso, isip at kalooban. Hayaan mo lang dumaan. At kamanlalakbay, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay Biyernes Santo. May muling pagkabuhay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay madilim. May kaliwanagan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay problema ang dulot ng mga pangyayari sa buhay. Minsan po, nagdadala po ito sa panibagong buhay. Higit na mas mapahulugan ang buhay kapag dumaan po tayo sa mga pagsubok. Katulad po na ang ginto'y dinadalisay sa apoy, tayo rin pong mga tao dinadalisay sa apoy ng pagdurusa, sa apoy ng pagpapakasakit. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo, mulit-muli, sama-sama kapit kamay na tayo po'y maglakbay tungo sa kaganapan at kaligayahan ng ating buhay. Kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. Hanggang sa muli po, sa susunod po ng episode ng ating pong programa. Hello, Father Jay! Kamanlalakbay! Kapit lang kay Lord. Amen and amen. It is expanded, targeted. The Philippines now experience COVID-19 outbreak. So 25,300 before August. Minsan sa buhay natin, di natin inaasahan sa isang idlap, magiging iba ang takbo ng ikot ng mundo at ng buhay ng bawat tao. Kasama ang layunin at mga plano, yung tila pakiramdam ng pagkagising sa isang magandang panaginip. Maraming tanong ang nabuo sa isang isipan na kailangang punan ng sagot, ngunit kay hirap masumpungan.
Kung bawat paglipas ng oras ay takot at pag-alala ang ating nadadanas tuwing dumarating ang bukas. Yung parang pakiramdam mo'y walang pagpipilian, magandang daan kundi ang daan patungong kamatayan.